Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Makamuyal Zuro. Lods, kapag ba yung anting-anting na medalyon, kapag ba dinasalan mo yon ng alas 3, di na pwedeng baguhin? Like, baguhin mo yung oras ng pagdadasal. Kung occult yung medalyon na dinadasalan mo, kailangan talaga sa mga pakros na oras. Not necessarily naman na kailangan alas 3, dapat alas 3 din kinabukasan. Basta importante, pagdating mo sa kinabukasan, hindi ka lumagpas sa alas 9 ng gabi. Dapat nadasalan mo na siya. Para pasok pa rin yon sa counted o sa counting ng kinabukasan. So, kunwari, magdarasal ka ngayon ng alas 3. So, bukas, kung masyado kang busy sa alas 3, so pwede mong dasalan yan sa alas 6. Basta wag ka lang lumagpas sa alas 9 ng gabi. Kasi ang next na pakros na oras niyan is alas 12 na. So, ibang araw na yon. Pag sinabing alas 12 na, another day na naman yan. So, naka-absent ka na. So, much better na lang na pumili ka ng oras na kung saan ka talaga komportable at wala kang masyadong ginagawa. Kung occult pero kung mga Catholic medallion naman yan tulad ng San Benito, Miraculous Medal at Saint Michael, so anytime pwede, kahit anong oras. Ang sa occult lang kasi kailangan ng portal na bukas yung mga elemento na dinadasalan para mapagana mo yung mga galing o yung tinatawag natin na bertud ng mga medalyon. Kasi yung mga elementals na nagpapagana doon Next question niya is, sa pagsagot po, last na tanong ko, pwede ba pagsamahin yung dalawang medalyon sa dinibusyonan ng isang oras lamang o sa madaling salita, like 12 or 3? Pwede naman pagsabayin, wala naman problema yun. Basta kaparehong Diyos o kaparehong deity o pangalan ng Diyos ang pinupudiran sa medalyon na yun. Kung hindi magkaparehong pangalan, ibahin mo yung oras ng isa. Much better kung ganun. May pahabol pa na tanong si Makamuya Izuro. Bro, pag nadimosyonan na ba yung medalyon, buhay na kaagad yun? So kung occult na medalyon, dapat ipabuhay mo muna sa isang antingero o manggagamot kasi pasasapian nila yan. So yan yung ibig sabihin ng buhay na medalyon. May sapi yan na spirits. Tapos yung spirits na nakapaloob doon o nakasapi doon, yun yung pakakainin mo ng dasal, palalakasin mo yun. So kung mga Catholic medals naman yan, so most probably nakakarga dyan is yung sidekick energy mo o yung thought form ng dasal. So ibang senaryo naman yon. So may question pa siya. Kapag may karga na ba, kaya ka nang maprotektahan? Oo naman. Pwede ka nang protektahan. Pero kung konti pa lang yung karga, so yung protection ay mabibigay niya sa'yo is para lang sa usog, ganun, bati. Iba talaga yung may malakas na or matindi ng karga. So kaya nang makipagsabayan yan sa mga kulam at barang. O di kaya pagala-gala ka sa kakahuyan. So pwede mo siyang maging protection from elementals. Ang next question ay mula kay Rico Parco. Good day bro, may bisa po ba ang medalyon kahit di blessing? Basta binili lang pero binabad sa asin, cleansing at ginamit na iningatan ko lang siya.
iba po kasi yung blessing. Yung sinabi yung pagbabad lang sa asin is cleansing lamang yun. Pagpapalinis lamang yun. Pagtanggal lamang yun ng enerhiya. Yung blessing kasi is pag i-introduce o inaalay mo yung medal kanino. Kung sinong deity ba yung na dinasalan mo o sinong Diyos ba o pangalan ng Diyos na pinupudiran mo. So doon mo siya i-dedicate. So yun yung talaga yung blessing. So dapat may formal siya na blessing. Or kung wala kang formal na blessing, wala kang tawag natin dyan connection kung saan ka magpa-blessing. So dapat sa tuwing nagdadasal ka sa iyong medalyon, dapat meron kang patungkol o ina-address mo kung kaninong Diyos o sinong Diyos ang hinihingan mo ng kapangyarihan para mabuhay yung medalyon mo. Or kung hindi man mabuhay, wala siyang sapi, at least ma-charge siya ng thought form o sidekick energy ng dasal. Ang next question ay mula kay Victor. Tanong ko lang Kuya Migs, kahit ba hindi pa tapos yung 49 days na debosyon sa San Benito, pwede mo naman siya magamit sa paggamot sa sarili mo or kamag-anak mo. Pero nakadepende pa rin naman sa dasal mo galing simbahan. So pwede mo na magamit yan. Kasi kung Catholic yung dasal mo or Christian, so hindi mo na kailangan magpabida sa mga deity. It's because mabait naman yung si Jesus Christ. Yung devotion na 49 days is dapat talaga patunayan mo yun kung ang pinupudiran mo ay hindi yung mga nasa simbahan. So tulad ng mga Infinito Dios. So yung San Benito na may imok, gidok at dok, yan, Infinito Dios yan. So kailangan mo talagang i-prove yung sarili mo for 49 days kasi pakakainin mo yan sila for 49 days. Yun yung energy nila. And then susuklian ka nila ng energy din para makapanggamot. Ang next question ay mula kay Kyrie Clintonala. Magandang gabi, Migs. Tanong ko lang kung sa kaliwa ba daw talaga ang Trispico Roma. May pinapakinggan kasi akong isang YouTube channel about sa mga horror stories. Yung karakter na bida na isa daw mataas na uri ng albularyo. Iayaw na ayaw sa Trispico Roma kasi kaliwa daw yon. Pakisagot po, Sir Migs. Alam mo kasi pag Pinoy occult, parehong kaliwa yan at parehong kanan. Walang konsepto ng kaliwa at kanan dyan. It's because iisang Infinito Diyos na naman nagpapagana dyan. Mangkukulam ka, Infinito Diyos pa rin naman ang dadasalan mo. Letter M pa rin. Yung hindi binyagan na pangalan, LM pa rin. Mangkulam ka man o manggamot. Kasi yung Trispico Roma, nakahati kasi yan yung yung aral ng LNK. So merong binyagan at hindi binyagan. Mostly sa binyagan, yan yung mga for healing. At yung hindi binyagan, yan yung mga pangtigal po, pamarusa. Pero iisang Infinito Diyos pa rin yan. Meron siyang pangalan na binyagan na letter M. Meron siyang pangalan na hindi binyagan na LM. So, ganun pa rin yan. Pero mostly sa mga pang-healing talaga, LM pa rin pero babae. Infinita Diosa. So, yan yung deity na nagpapaandar dyan. So, pag sinabing Trispico Roma, depende yan sa dasal na ginagamit mo. Kung hinaluan mo ng dasal na yung original talaga na pangalan ng Infinito Dios, yung pinakasekretong pangalan niya, so pwede mo yung magamit sa pamarusa, sa pangkulam. Yan yung totoo. Dami pang echebureche ng iba dyan. Yan yung sortikore, sa Infinito Dios naman yan, pagbibigay ng sakit. Sa kanya naman yung dasal na yan, sa kanya mo yan papatungkol. So ganun lang yan mga migs. I hope nag-gets nyo yung point.
So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot, so i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV, o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.